This portion is brought to you by Fanfreluche Enterprises Incorporated, the #1 choice of racing pigeon fanciers. Mga kalapating pumapagaspa sa kalawakan, narito na sa amin yan. Sa pag-umpisa ng aming bagong segment on Racing Pigeon, aming ikikwento sa mga interesadong mag-alaga nito. Kaya naman, Doc Angela, umpisahan mo na! Magandang umaga mga ka-agri. Ako si Doc Angela ng Fanfreluche Enterprises. Kasama ko po ngayon ang isang kilalang fancier na expert sa pagbibreed ng racing pigeon. Ang tinaguriang Justoni of the Philippines, Mr. Kirby Chua. Good morning mga ka-agri. Good morning, Doc. So sir, kailan nag-start ang passion ninyo sa pag-aalaga ng or pagbibreed ng racing pigeon? Bata pa lang ako, mahilig na ako sa mga hayop. I think it was around 2004-2005. I started acquiring some breeding stocks to be able to compete at the highest level. So what I did was I imported some birds to beef up my breeding stock, my breeding loft. No? Breeding is a very complicated matter. No? There is no hard and fast rule in breeding. Anything goes. In selection of my breeding stocks, there are two things that's very important. One is the conformation, and second is the pedigree. The conformation and pedigree should go hand in hand all the time. Okay, siguro para mas maliwanagan natin ang proseso ng pag-breeding at pag-racing ng mga racing pigeons, let me invite all of you to the loft para mapakita sa inyo yung ating mga breeding stocks, yung selection natin, at ang ating mga young birds. So, Doc Angela, nandito na tayo sa loft. Yes sir, ilan po ba ang racing pigeons ninyo sa ngayon, sa loft na to? Every year, nagbe-breed ako ng mga between 80 to 100 racing pigeons. So sir, pagdating naman sa mga sisiw or sa mga squabs, ano ba yung mga dapat nating tandaan? From the nest pa lang, kailangan chine-check na natin sila. From they have to be free from yung mga deformities like yung kill bone nila, merong iba defective na kill bone, yun definitely hindi na maganda ang confirmation nun. Yung sa may puson nila, pag medyo may nakalabas na malaki at matigas, medyo hindi na rin maganda yon. So yun yung mga basic flaws na hinahanap natin sa mga young squabs natin na para ma-eliminate natin at masiguro na ma-maintain lang natin yung magagandang squabs. Pagdating naman po sa body conformation ng mga breeders, ano po yung dapat nating tandaan? Importante sa akin yung balance nila. No? Hindi sila kailangan na mabigat, kailangan very buoyant sila. At the same time, yung length nung body structure nila, it has to be just the right length, no? Hindi pwede yung maikli, hindi pwede yung sobrang mahaba, no? Kailangan balansyado sila. Yung muscles, ako very particular ako with the muscles. Gusto ko ang muscles nila yung very flexible na muscles, no? Kasi based on my experience, pag very flexible ang muscles nila, kaya nila i-withstand yung rigors nung every week na training, every week na racing natin dito sa Pilipinas. Sigurado maraming nanonood sa atin ng mga beginners or yung mga gustong magsimula na mag-breed ng kalapate. Ano po ba yung mga tips na pwede nating ibigay sa mga nanonood nating ka-agri? Mag-research tayo lang kayo, magsaliksik kayo kung ano yung palagay nyong mag-a-adapt sa inyong mga linyada or ibon. No? Unang-una, kailangan mag-start kayo ng tama, no? Meaning, kailangan yung breeding stock na sinisimulan ninyo, yung reliable na pwede kayong, umasa na mananalo kayo. You also have to tailor fit yung finances ninyo. Kaya ba ng finances ninyo yung size nung breeding operation ninyo? The success of a fancier starts from the breeding pa lang. Kailangan healthy talaga lahat ng ibon natin. So ano ba yung mga common na tumatamang sakit sa ating mga kalapate? Ang mga very common na mga sakit na tumatama sa ating mga ibon ay yung respiratory. No? Lalo na ngayon, pabago-bago ang panahon natin. Minsan napakainit, minsan biglang uulan.
another sakit na madalas tinatamaan sa mga ibon, yung tinatawag nating canker. Isa pang sakit na madalas tinatamaan, especially sa young bird, yung tinatawag namin young bird sickness. For the respiratory, normally ang ginagamit ko dyan yung entry level na gamot ni Black Point Drug, no? Which is the Amovac, no? So far nakikita ko pagka ginamot ko sila ng Amovac, nalilinis sila. Very effective especially for the young birds, no? And for the canker, gumagamit ako nung metronidazole. Metronidazole. Yes. Sir, maraming salamat po sa mga binigay ninyong kaalaman at tips para sa mga pag-aalaga at pag-breed ng mga kalapate. Mga ka-agri, marami na naman po tayo natutunang kaalaman tungkol sa pag-aalaga at pag-breed ng racing pigeon. Next week, abangan po ninyo ang another episode natin, hatid sa inyo ng Fanfreluche Enterprises. This portion was brought to you by Fanfreluche Enterprises Incorporated, professionalizing the pigeon racing industry.